especially with the Palay program. Ito na yung Kalinan, yung pabahay. Alam ba ninyo yung pabahay? Yung pinagmamalaki nilang pabahay, alam ba ninyo na proyekto pa pala ni Inday Sara yun nung mayor siya? Putang ina, magnanakaw ka talaga, Bongbong Marcos. Pati ba naman yung credit project ng iba kinukuha mo pa rin? Wala kang magawa sa sarili mo. Nagnanakaw ka ng project ng may project, walang hiya ka. Pinagmamalaki pa yan ng mga vlogger. Sabi nga ni Inday Sara, project ko yun eh. Project ko yun nung mayor pa ako eh. Tapos kinukuha niya. Bayaan mo na, sa kanya na yun. Wala naman akong pakialam sa credit. Alam naman ng mga tao sa Davao kung kanino yun eh. O optics man lang yun. Baka sakali maniwala ang taong bayan na tinutulungan niya Davao. Gago, wala kang ang pabahay sa Ilocos. Probinsya mo na yan. Pupunta ka pa sa Davao para magbigay ka ng pabahay doon. Hindi ka naman kailangan ng mga taga Davao. Ulol ka. May gobyerno man sa Davao. Maganda man ang ginagawa ng mga Duterte sa Davao. Mga programa ng mga taga Davao, ng mga Duterte sa Davao, pinakikinabangan man ng mga taga Davao. O, so, pinapakita lang ni Bongbong kunyari may pabahay siya sa Davao para maniwala ang buong mundo. Gago, walang naniniwala sa iyo. Wala kang pabahay sa Ilocos eh. Kahit nga patubig sa Ilocos, sa probinsya mo, wala. Bulok na bulok nga yung probinsya mo. Dalawa na kayo naging presidente dyan eh. Pero hanggang ngayon, wala. Bulok pa rin yung probinsya mo eh. Sino maniniwala na project mo yung mga nandiyan dyan sa Davao? Wala ka namang ginawang project. Ang project mo lang naman, ubusin ang Bayang Pilipinas, Maharlika Investment Fund, Ibenta Ginto, PDIC. Lahat yan. Yan lang project mo pagpapahirap sa mga Pilipino. Pagmamahal ng presyo ng bilihin, pagdaas ng krimen, paggamit ng droga, di umano. Yan lahat ang ang credit na dapat kinukuha mo. Mantakin mo, hindi kayo nahihiya, hindi nyo proyekto, ninanakaw nyo. Tapos pinagmamalaki. Sabi ni Amy Marcos, 41 sa mga batas niya, yun ang sinabi ni Bongbong sa kanyang sona. Ang kapal na muka. Mantakin mo, inaaway mo yung ate mo, tapos yung mga ginagawa ng ate mo sa Senado, yun ang kinukuha mo, pinapangalanda ka mo sa tao na ginawa mo, 41 na batas ko yun eh. Sabi ni Amy Marcos, nakita niyo yung interview niya. Akin yun eh. Pero bayaan mo na, kapatid ko naman eh. O, bayaan mo na, niya. Wala naniniwala sa kanya, wala maniniwala sa iyo. Lalo na, sinabi pa ni Inday Sara to, binisto pa siya. Na yung pabahay daw dun sa Davao, project niya pa pala, yung kapal mo. May project naman, racket. Oo nga naman, may racket. Pucha, nira-racket tayo, walang hiyaya, no? Pangulong Duterte dito. People's Bill. People's Bill. Yes, I know kasi project namin yan nung mayor ako, diba? So ayoko mag-comment sa kanyang pagbisita. Siguro ang mas maganda ay ipa-comment natin yung mga tao na binisita niya dahil wala naman ako doon nung bumisita siya. So mas maganda, tanungin natin yung mga tao na nandun kung ano yung komento nila. No, tagal na yung project ni Inday Sara, pabahay sa Kalinan. Elementary pa ako, kapal na mukha. Alam mo ba dyan sa Kalinan, ang daming ginawa ni Pastor dyan. Eskwelahan, high school, naglagay si Pastor Apollo Kibuloy dyan para yung mga taga dyan sa Kalinan, lalong-lalo na doon sa bundok, sa Tamayong, hindi na bumaba para lang mag-aral. Nagpagawa siya ng mga doon, ng mga community doon sa Tamayong para maging maunlad yung Tamayong. Yung Tamayong na yun, napakahaba ng kalsada doon. Si Pastor Kibuloy ang nagpasimento noon. Dati lupa yun, mga magsasaka yung mga nandoon, yung mga prutas, hirap na hirap sila yung binaba. Dahil pinasimento ni Pastor yun, yung mga tao doon, na mga taga-bundok doon, lahat naging na may access na ng kalsada, may access na sa education, may access na sa tubig, may access na sa kuryente. Dahil yan sa tulong ni Pastor, maniwala kayo. Panis! Ano yung opinion nila sa pagbisita na ni BBM doon. Number one ka pa rin sa mga survey. Number one ka pa rin sa mga survey.